Hindi ho po pwede na puro online lang. Okay? Pagka pinatawag po kayo ng SEC, ng NPC, ng PNP, ng NBI, kailangan po umattend kayo roon. No? Kailangan nyo hong ano yan, talagang paglaanan ng oras. May nagtanong sa akin, Sir, ask ko lang, paano naman yung danyos nila sa isang taong nangutang na dinipress nila, nagka-anxiety, hinaras, pinagmumura, pinagbandaan, maibabalik ba nila yon kung sa sinasabi nyo na pag-ipunan ng utang sa kanila para matapos na? Ganun-ganun na lang po ba yun? Kumpara mo sa ginawa nila masasakit na salita. Sa tingin mo, sir, gaganahan ka pa magbayad sa kanila? Alright. Napakagandang katanungan ito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Nagigets ko po yung inyong sentimiento. Okay. Pero sana po is papanood nyo po ng maayos at kumpleto po yung aking video kasi nandun din naman po yung kasagutan dun sa inyo pong tinatanong sa akin ngayon. No? Kasi sabi ko nga ho dun, tama ho yung kasi ito yung comment ho ito dun sa video kahapon, okay? Kung matatandaan nyo po, sinabi ko po doon na tama ho yung gagawin nyo na i-complain sila sa SEC. Okay, so nandun po yung kasagutan. Pero, expound ho natin siya, no? I-explain ko ho ng mas maayos, okay? Kasi nga ho, sabi nyo, nagkaroon ng anxiety, depression dahil nga ho sa ginawang harassment, no? And even, emotional stress, no? Yan ho ang excuse me po, mahirap, no? Na dulot na ginagawa nitong mga abusadong online lending apps na to. Kasi yan hong depression, anxiety, tsaka emotional stress. Napakahirap pong gamutin yan. Yung iba nga ho hindi nakaka-recover dyan eh. No? And that's one reason po, no, kaya po ako gumagawa ng ganitong klase ng mga videos, no. Not only to inspire but also to give knowledge, no, at para po kahit papano alam niyo po yung gagawin po ninyo, no? Dun po sa mga meron ako maibigay sa inyo na tungkol sa batas po, memorandum, no? Sa nakakasakop po sa pagpapautang at sa paniningil. Okay? Kasi pagka kasi pinairal po natin yung takot, nervyos, no? Although, yes, totoo yan. Kasi na-experience ko eh. Na-experience ko po yan, no? Last month. Hindi ho ganun kadali, kaya lang kailangan nyo pong tapangan ng sarili po ninyo. No, kailangan control ninyo yung yung emotions nyo eh. No? And to do that, kailangan maganda po yung support system po ninyo. No? So kailangan pong maghanap kayo ngayon ng ng tao, no, na mahihingahan nyo. Kasi pagkaya sinarili nyo po, no, talagang magkakaroon kayo ng mental torture, no, matotorture ang isip nyo, kakaroon kayo ng anxiety, depression, no, tawag dito yung emotional stress, no, talagang magkakaroon kayo pagka sinarili niya. Kaya dapat ho yan, meron kayong pinagsasabihan, meron kayong tawag dito yung mapaghihingahan, no, na pwede ho yan asawa po ninyo, kapatid nyo, kaibigan po ninyo, no? Anyone po na sa tingin po ninyo is makakatulong po sa inyo para po masabi sa kanya yung inyong saloobin, no? Kasi kagaya yung sinabi ko, pag sinarili niyo yan, talagang matotorture po talaga isip ninyo. And that's one thing. And actually, that's the main thing na gustong-gusto pong gawin itong mga abusadong online lending apps na to. Okay? Now, yung sinasabi niyo po may danyos. Okay? Regarding po dyan sa danyos na yan, kailangan niyo po kasing mag-complain po muna. Okay? So, first step is, kagaya yung sinabi ni Johnny, no, mag-email po kayo. Okay? Ayan, iyan ako po sa screen. Nandiyan po sa screen, no, yung mga sangay po ng gobyerno at yung kanilang mga email addresses na po pwede kayong mag-file ng complaint. Okay? Ipunin niyo po lahat ng inyong mga proof, no, yung mga screenshots po ninyo, and then isend niyo po sa kanila.
Okay, through email. Mas mainam nga po yan kung mapapanotaryo nyo na before nyo isend sa kanila. Okay? Tapos po, pagka na-send nyo na at kung magkakaroon po ng preliminary investigation, kailangan pong atenan nyo yun. Hindi ho po pwedeng hindi nyo aatenan kasi hindi ho matatapos yan. Kasi kailangan nyo pong humarap doon, no? Para po mapatunayan at maipresenta yung inyong hawak na ebidensya. Kasi kailangan pong marinig yung inyong panig eh. Di ho ba? Kasi hindi ho, kumbaga, parang sa lang ho yan sa korte, may dinimanda ho, di ba? So may mga witness. Okay, para maging malakas po ang ebidensya dun sa na yon, sa inaakusahan, dapat to, pumunta dun yung witness at magsalita. Okay, so importante po yun. Hindi ho po pwede na puro online lang. Okay, pagka pinatawag po kayo ng SEC, ng NPC, ng PNP, ng NBI, kailangan po umattend kayo roon. No? Kailangan nyo talagang paglaanan ng oras. No, hindi po pwede, kagaya nga na sinasabi ni Kajani, ang nangyayari po dun sa iba is, magkukumit na pupunta, pagdating naman nung araw na yon, sasabihin, may pasok ho ako, no? Or di kaya, meron akong importanteng lakad, no? Kailangan paglaanan niyo po ng oras. Kung talaga desidido kayo na mapuksa itong mga bugok na online lending apps na to. No, hindi ho po pwedeng ibang tao po ang lumakad noon kasi kayo ho ang hinaras eh. Di ho ba kayo ho ang nakakaramdam ng ng stress, yung mental torture na ginagawa nila, yung anxiety, tsaka depression, tsaka yung emotional stress. Kayo ho ang nakakaramdam noon. Di ho ba? So kayo ho ang best person na na makakapagsalita, no? Or makakapagbigay ng inyong hinaing, no? Pag pinatawag ho kayo doon, kailangan niyo atenan 'yan. Ngayon pagka nanalo ho 'yan, may danyo silang babayaran. Okay, kaya tingnan niyo ho, kaya ho walang natutuloy o walang napapasara or walang nakaka-receive ng danyos kasi ho hindi nagtutuloy-tuloy yung kaso. Bakit? Let's say, yung isang online lending apps na abusado, may 100 complainants through online. Pag putok ko ng bola niya, pagka pinatawag lang, daatin na lang, isa, dalawa. O, di ba? Tapos, pagka yung recurring na, na hearing ho, wala na. So, madidismiss ho yung yung kaso, your complaint. Di ba? Kailangan talagang yan, paglaanan nyo ng oras. No, kasi kagaya yung sinabi nyo, dun nyo lang makukuha yung danyos na sinasabi po ninyo. Nakasaad naman ho yun dun sa sa memorandum at saka sa mga batas na na nakasakop dyan sa na yan, sa kaso na yan. Tsaka aalalahanin nyo po, may due process po tayo. Hindi po pwede yan na turo-turo lang, hindi ho ganun. No, kailangan ho yan dumaan sa proseso. No? Yun nga nahuli na sa akto, nakita nyo, di ba? Kailangan pandinggin sa sa korte. O di ho ba? Yun, nahuli na sa akto, for example, let's say meron hong binangbang, o di ba? O huling-huli sa akto, o pinosasan, o kinulong. Pero dadaan pa rin po sa due process yun. Didinigin pa rin po sa korte yun. Same thing po dito sa mga abusadong online lending apps na to. Hindi po pwede yan na sasabihin niya, inabuso ko niya, ikukulong na. Hindi po ganon. No? May proseso kong susundin yan. Okay po, sana po na inaintindihan niyo po yung Kasi, unang-una nga ho, naiintindihan ko kayo. No, kagaya ho na sinabi ko kanina, yan po ang rason. Kaya po ako gumawa ng ganitong klase ng mga videos. Kasi sa totoo lang po naman, sa dami ho ng ginagawa ko, may day job ho ako, karagdagan trabaho para sa akin ito. Kaya lang ho, syempre, ginawa ko na kumbaga, sinabi ko na sa sarili ko na gusto kong tumulong. Kasi marami ho ako nakikitang mga nadidepress ho talaga. Tumaas ho ang cases noon nang nagkaroon ho ng depression tsaka anxiety.
dito ho sa Pilipinas. Simula nang naglabasan yung mga abusadong online lending apps na yan. Okay? Tsaka ho, may experience ho kasi yung anak ko na depression eh. No, kaya inano ko ho sa sarili ko na gusto kong tumulong on my own way. Okay? Kaya ho, ako pagkagaling ko sa trabaho, magbabasa ho ako ng mga messages. Kung ano yung sa tingin ko na nararapat kong sagutin, yun ho ang sinasagot ko. Okay? Pero ano ho, wag ho kayong mag-alala no na lahat naman ho ng ano ng mga hinaing po ninyo, inaano naman ho yan, ina-action na naman ho ng ating gobyerno yan. Okay, it's just that talagang hong napakahirap hong hanapin itong mga abusadong online lending apps na to. Ang gaya nga ho nung sinabi ko, mayroon nung reporter nagpunta doon sa isang building, no, na naka-address po, naka-state po doon sa ano, sa SEC registration, yung address. Sinabi ho ng gwardiya, wala ho sila diyan. Sasabi, naka-work from home daw yung mga ano, di umano, mga empleyado, at wala di umano diyan yung mga ano, yung mga bosses or yung mga ano, employers. Nakita nyo, paano i-serve yung ano, yung cease and desist, paano i-serve yung ano, yung revocation ng license. Di po ba? Paano i-serve yung kung ano, yung complaint? Yun ho di ba? Napakahirap ho No, kaya nga ho ako kung naalala nyo yung preview, may video po ako na hinihiling ko po sa ating gobyerno, lalo na ho sa SEC na bago ho bigyan no, ng license to operate, bisitahin ho muna yung opisina. Kung yun talaga yung opisinang tinutuluyan nila. Di po ba? Yung para at least ma-check nila kasi kagaya niyan, saan nyo hanapin yan pagka nagkaroon ng complaint? Di po ba? Ano lang ho, sa akin request lang naman. So, pwede nilang hindi gawin yun. Di ho ba? Suggestion ko lang po yun. So, kaya ho kayo, hanggat maaari po, no? Pagka ho kayo nagipit, no? Kung may mga kaibigan kayo, doon na lang kayo sa mga kaibigan ninyo. Ano po? Kasi, ano ho yung ginagawa nito mga abusadong online lending apps na to? Pain Tinatrap ho kayo Saan ho kayo nakakita? No, ng lending or financing, napapautangin kayo. Papautangin kayo ng kumbaga, wala kayong kapasidad magbayad. Napakarami yung napautang nitong mga abusadong online lending apps na ito walang trabaho. Estudyante. Di mo ba? Hindi ho sila nakakatulong No? Kasi ang ganito ho yan, no? Hindi naman ho lahat binibigyan kasi ng karapatan makautang Parang driver's license lang po yan. Hindi ho lahat binibigyan ng driver's license. Okay po? Pati ho sa pagpapautang, ganun din po. Meron ho dapat yung may prosesong sinusunod yan. No, may credit investigation, may verification, may evaluation, no? Tsaka gagawa ng desisyon. Nakita niyo ho itong mga abusadong online lending apps. 5 minutes. Bibigyan ka ng pauutangin ka. Anong klaseng credit investigation at evaluation yun? Sige, let's say gumamit sila ng technology. Yung sinasabi nga nilang may grading system silang ginagamit. Di ba? Andun na tayo. Pero, mache-check mo ba yung character, capacity, at saka condition? Tatlo yan Actually, 5 yan. Character, capacity, condition, capital, and collateral. Pero kung sa pera-pera pinag-uusapan, character, capacity, and condition lang. Mache-check mo yung capacity. Di ba? Mache-check mo yung yung capacity, yes. Tama pala ako pa capacity. Pero mache-check mo ba yung character ng tao? Which is ang character is the number one most important thing na chine-check. Pagka ikaw nagki-credit investigate. Di ba? Marami kang pera, ayaw mo naman magbayad, di ba? Ganun. Kaya nga importante yung character Di ba? Kaya hindi ako naniniwala dyan sa mga ginagawa nilang credit checking na yan. Iba pa rin yung pupuntahan mo siya. I-credit investigate mo. Pero kailangan natin sumunod sa technology. Di ba? Kailangan natin sumunod sa ngayon, sa fast, kasi fast pace tayo ngayon Di ba? So, kailangan natin sumunod sa ganon. And para magawa natin yun, may mga ganyan nga na lumalabas ngayon. May mga credit checking na ganyan. Di ba? Pero, ako hindi naman ako against that. It's just that,
nakikita ko na hindi siya ganun ka-effective eh. Iba pa rin yung iba pa rin yung ginagawa na traditional way of doing credit investigation, yung pupuntahan mo talaga siya physically. No? Pero wala na tayong magagawa ron. Kailangan natin sumunod sa sa technology. Okay, kailangan natin sumunod dun sa kung ano man yung progreso na kailangan natin gawin. Kasi kailangan natin kumbaga para tayo umasenso, kailangan sumunod tayo dun sa progress ng how do you call this, yun nga, technology, or kung paano patadaliin yung proseso. And ayan yung ginagawa nila, no? Kaya lang, nakita nyo naman, sinabi ko, estudyante, tsaka walang trabaho, napapautang. First timers yun. O baka mamaya isipin ng mga yun, ganito pala mangutang. O di nababaon na nababaon. Diba? Alalahanin po natin, wala tayong financial literacy dito sa Pilipinas. No, hindi kasama sa curriculum 'yan. Okay? Ang pinakamalapit na teacher natin diyan o maestra sa financials ay yung ating mga magulang. Paano kung wala ding alam? 'Di ba? 'Yun ang mahirap. Kasi baka mamaya masanay kagaya ng estudyante nang hiram sa online lending apps. Nabigyan. 'Di ba? Isipin niya, ganito lang pala kadali manghiram ng pera. O, 'di ba? Hindi ganoon. 'Di ba? Hindi kaya nga ako sabi ko, I'm not against dun sa pabilisan ng pagpapautang. It's just that kailangan nasusunod pa rin yung yung tamang proseso. 'Di ba? Kasi 5 minutes for me is very fast. Masyado mabilis yan para magpautang nga. 'Di ba? Siguro within the day, okay 'yun. Pero yung 5 minutes, hindi siya magiging quality. Okay? Ang nangyayari ngayon, quantity ang pagpapautang, which is, for me, it's a no-no. Hindi tama magpapautang yun eh. No? Ang iba pa rin po ang quality. No? Kasi iba yung, kasi kumbaga, bukod sa tinutulungan mo yung pinapautang mo, na maintindihan yung kanyang hinihiram, no? Na tinutulungan mo rin yung kumpanya mo na hindi bumagsak. Diba? So, parehas kayong nag-gain. Diba? Nabigay mo yung pangangailangan nung nanghihiram sa'yo, alam niya yung obligasyon niya, ikaw ngayon kumita ka dahil binigay mo yung tama. Ba, in-educate mo siya. Yun lang naman ang tama, yun lang naman ang sa akin. Yun lang yung sa tingin kong tama. Now, sabi nga sa inyo, it varies, lending to lending, financing to financing. Iba-iba ng policies yan. So, kung yun ang gusto nilang sundin, wala akong magiging say doon, no? It's just that ako ang anuin ko na lang kung ano yung policy namin, yun ang susundin ko, no? Kaya ako nagbibigay ako ng suggestions. I'm giving you inputs, no, kung ano yung mga laws, batas, memorandums na nakakasakop po sa pagpapautang tsaka sa paniningil. No, para at least may idea kayo kung paano niyo siya haharapin. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan ko sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.